leadership ng House. Anong gagawin nila dito kay Representative Castro? Dahil klaro ng convicted na siya, may hatol na ng korte tungkol sa kanya. Si Congressman Ernie Teves, akusado pa lang may presumption of innocence hanggat hindi mapatunayan sa batas na nagkasala. So, malaking kaibahan yung akusado at saka convicted. Diba? Ako, tingin ko dito analysis ko lang, hindi matatanggal itong si Franz Castro. Tingnan nyo yung nangyari kay Senator yung galit na galit kay yung nagpakulong kay Agent Morales, Jinggoy. Diba convicted siya sa Sandigan Bayan? Ay nandyan pa rin, ginawa pa nga Senate pro tempore. Second highest ranking senator na ngayon. Convicted siya ng Sandigan Bayan. Ano ba yung kaso niya? Bribery. Yung pagkakakulong mahaba-haba, 12 years ata itong si Castro mas magaan dahil 4 to 6 years ang kanyang pagkabilanggo. So, ang nakikita kong gagawin, nagpahayag na pala si Sator Aquampo, may joint statement na silang dalawa na daw yung ruling na yon, injustice. Injustice ang ruling and they will contest. So yan, mag-a-appeal. Ganyan po ang natin, pwedeng mag-appeal sa Court of Appeals. Then pag talo pa rin sa Court of Appeals, last recourse, mag-appeal sa Supreme Court. Okay, another example, si former First Lady Imelda Marcos, convicted siya sa Sandigan Bayan, nag-appeal lang siya sa Supreme Court. At inihintay ang desisyon ng Supreme Court. Okay? 95 years old na si forever First Lady Imelda Marcos. I don't know kung kailan lalabas yung desisyon ng Supreme Court. Yan. Kaya yun po ang ang sistema sa ating batas. Wala pa ring final conviction hanggat hindi mag-decide ang Supreme Court with finality. Kasi kahit may decision ng Supreme Court, may motion for reconsideration pa rin. And then after the motion for reconsideration, mag-decide ang Supreme Court with finality. That's the only time na maraming instances na guilty ang isang tao sa lower courts, pagdating sa Supreme Court, pinabaliktad ng Supreme Court yung decision. Kailan ba yun? Last year, drug lord. Konbiktado ng lower courts sa RTC at saka Court of Appeals, pagdating sa pinalaya Supreme Court dahil kapabayaan ng mga pulis, kapabayaan ng mga prosecutors. So maraming nakakalaya na mga drug lords kasi nga may yung technical natatalo sa technical issue. Mabuti isingit ko na lang ito. Yung si Secretary Rimulya, matagal na nawala, biglang nagpakita dahil may pinirmahan siya na ang tawag doon, yung revised guidance tungkol sa prosecution service. Na ngayon?
hindi na basta-basta mag-file ng kaso ang mga pulis at mga prosecutors kung hindi malakas ang ebidensya. Dati-dati ano lang probable cause. Ngayon, ang requirement na para ang isang kaso maisampa sa korte yung tinatawag na prima facie evidence or yung certainty of conviction. Kasi problema natin ngayon yung napupuno na ang ating mga prisuhan ng mga bilanggo at yun, pag napailan ka kasi ng kaso, yung mga walang pampiyansa ay makukulong. O kaya yung mga kaso na non-bailable, makukulong. So napupuno. So habang hinihintay ang desisyon ng korte, ang tagal, kaya napupuno ang ating mga prisuhan. Kaya ang ginawang solusyon is dapat ang ating mga kapulisan hindi basta-basta mag-file ng kaso. Dapat malakas ang ebidensya. Ang ating mga prosecutors naman dapat timbangin maigi ang complaint ng mga pulis o law enforcement agencies. Siguraduhin ng mga piskal na malakas yung ebidensya. Yung malakas na ebidensya, yung may certainty of conviction, yun lang ang ipapile sa korte. Ganun na po ang kalakaran ngayon. To me, that's a very good development. So, balik tayo sa complaint o kaso ni Castro at Ocampo. Lumabas, napakalakas yung ebidensya. At dahil malakas ang ebidensya, convicted. Ngayon, darating ito sa Court of Appeals. I hope na ganun din ang makikita ng Court of Appeals. Kasi yung mga testimonies ng mga ng mga tribal leaders, parents, very clear na wala kaming pahintulot na dalhin ang mga bata. Deception yung nangyari, parang dadalhin somewhere, parang tour ba yun o yun pala indoctrination ang mangyari. Yun pala pag hindi naagapan, isasampa na maging NPA yung mga katutubo. Ganun ang nangyari.